Masayang balita mga Ophirians, bago tayo magpatuloy, lubos kaming nagagalak dahil padami ng padami ang tumalikod na sa mga Babylonian religions. Maraming mga pastors ang iniwan na rin ang kani-kanilang mga sekta at kasama na natin silang pumupuri sa tunay na pangalan ng Ama. Sinusundan na rin nila ang Law of Moses. Nagkakatotoo na ang nasusulat sa Malachi chapter 1 verse 11. My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says Yahweh Almighty. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa kanluran, sa bawat lugar ang insenso at mga handog ay dadalhin sa akin, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa mga bansa. Yan ang sabi ng Aba Yahweh. Marahil nagtataka kayo bakit sobrang binibigyang diin ng OHC ang mga kautusan mula sa panahon ni Moses. Malachi chapter 4 verse 4 hanggang 5. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. I, Yahweh, promised to send the prophet Elijah before that great and terrible day comes. Ito ang mahalagang punto sa salita ng Ama. Number 1, do not ever forget the laws of Moses. Huwag kalilimutan ang mga kautusan na ibinigay kay Moses. Number 2, ipapadala si Prophet Elijah bago dumating ang Great Tribulation o matinding kapighatian. Para sa mga nagdududa sa mga itinuturo ng OHC, masyado na kayong nalulung sa mga doktrina ng inyong sekta. Ito ang tanong na harapin ninyo. Noong dumating ang Mesaya, inalis niya ba ang Law of Moses? Kinontra ba ng Mesaya ang salita ng Ama na huwag kalimutan ang mga kautusan na ibinigay niya kay Moses? Hindi po. Si Pablo lang at ang mga followers niya ang alam naming lumaban at nagpawalang saysay sa mga kautusan ng Ama na ibinigay kay Moses. Pinalitan nila ito ng love and grace doctrine. Hindi pwedeng mangibabaw ang turo ni Pablo sa mga salita ng Mesaya at ng Ama. Number 1, sinabi ng Mesaya, hindi siya naparito para pawalan ng saysay ang mga kautusan, kundi upang tuparin ito. Basahin muna namin at bibigyang linaw ang maling translation. Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ginawan din ito ng doktrin na ang Mesaya na daw ang nagtupad, kaya wala na daw tayong dapat tuparin. Libadurang doktrina po yan. Ang katotohanan ay matatagpuan sa Contemporary English Version. Ganito ang nasusulat.
Don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Tagalog, huwag niyong akalain na ako ay naparito upang pawala ng bisa ang mga kautusan at ang mga propeta, kundi para ibigay ang kanilang kahulugan. Maliwanag sa Contemporary English Version na hindi inalis ng Misaya ang mga kautusan, kundi upang ibigay ang tunay o tama nitong kahulugan. Number 2, sinabi ng Misaya, siya ay magpapadala ng mga madudunong na tao at mga eksperto sa mga kautusan ni Moses. Matthew chapter 23 verse 34. I will send prophets and wise people and experts in the law of Moses to you, but you will kill them or nail them to a cross or beat them in your meeting places or chase them from town to town. Narinig nyo ang sinabi ng Misaya, magpapadala siya ng mga madudunong at mga eksperto sa kautusan ni Moses. Nagkakatotoo na ba ngayon? Hindi sa nagmamayabang ang OHC. Binuhay namin ang kautusan, ibinalik ang Mosaic calendrical system ni Moses, at muling umusok ang mga insenso na hinihingi ng Ama. Isa sa mga ipinag-utos ng Ama ay nasusulat sa Leviticus chapter 23, verse 27 hanggang 28. Also, on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto Yahweh. 28. And ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before Yahweh your Elohim. Verse 32. It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even. From even unto even shall ye celebrate your Sabbath. Tagalog, gayon din sa ika-10 araw nitong ika-7 buwan, magkakaroon ng araw ng pagbabayad sala. Ito ay magiging isang banal na pagpupulong sa inyo, at pipighatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at mag-alay ng sinunog na handog kay Yahweh. At huwag kayong gagawa ng anumang gawain sa araw ding yaon, sapagkat ito ay isang araw ng pagbabayad sala, upang gumawa ng pagtubos sa inyo sa harap ni Yahweh na iyong alahayam. Ito ay magiging sa iyo ay isang sabat ng kapahingahan, at iyong papighatiin ang inyong mga kaluluwa sa ika-9 na araw ng buwan sa gabi. Mula sa gabi hanggang sa gabi ay ipagdidiwang mo ang iyong araw ng pamamahinga. Yan ang kautusan ng Ama na ibinigay kay Moses. Dahil sa ginagawa ng OHC, maraming nanumbalik sa katotohanan tulad ng nasusulat, hindi mapapasubalian ang salita ng Misaya. Papatayin nila ang mga taong madudunong at eksperto sa mga kautusan ni Moses. Magaganap ang sinasabing Great Tribulation sa Malakay chapter 4 verse 4 hanggang 5. Basahin ulit natin. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. I, Yahweh, promised to send the prophet Elijah before that great and terrible day comes. Ngayon, wrap up natin ang nais mangyari ng Ama. Number 1. Sa Malakay chapter 4 verse 4, nais niyang maibalik ang Mosaic calendar, Mosaic reckoning of Sabbaths, mga statutes ayon sa covenant in one inclusive term, laws of Moses. Number 2, Leviticus chapter 23 verse 31. Ang mga kautusan ng Ama ay dapat sundin from generation to generation, forever, magpakailanman. Basahin ulit natin. You shall do no manner of work. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. Number 3.
Pumunta ang Mesaya hindi para baguhin o pawalan ng saysay ang mga kautusan, kundi upang ipaunawa ang mga ito. Matthew chapter 5 verse 17, Contemporary English Version. Number 4, hindi nagbago ang Ama. Malakay chapter 3 verse 6, I am Yahweh, I do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ngayong araw na ito ay Day of Atonement. Inihahatid sa inyo ng Ophirian Heritage Conservatory ang mensahe ng Aba Yahweh. Basahin namin sa inyo. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Elohim Almighty. Malakay chapter 3 verse 7. Tagalog. Mula sa panahon ng inyong mga ninuno, tinalikuran nyo ang aking mga ipinag-utos. Bumalik kayo sa akin at ako ay babalik sa inyo. Yan po ang pinakamensahe ng OHC para sa inyo ngayong Day of Atonement. Sinimulan natin ang pag-aayuno sa paglubog ng araw, September 25, magpapatuloy hanggang September 26 sa paglubog ng araw ayon sa Mosaic calendar ni Moses. Tuloy-tuloy ang insenso 24 hours. Huwag kayong magpapaapekto dyan sa mga nasa kadiliman at nagsasabing ang kautosang ginagawa natin ay para lamang sa mga Israelites. Lagi niyong tandaan, tayo ay nagpailalim na sa covenant ayon sa provisions nito para sa mga foreigners. Sa ilalim ng covenant, tayo ay kaisa ng mga natural-born Israelites. Para sa mga Saturday Sunset Keepers, ito ang mensahe namin sa inyo. Ano ang meron sa inyong pagkatao? Bakit sobra kayong nagmamatigas sa mga ipinag-utos ng Ama? Anong espiritu ang kumukontrol sa inyong mga kaluluwa at pilit nyong nilalabanan ang kagustuhan ng Ama? Bakit nyo sinasalansan ang mga kautusan, lalo na itong sa Day of Atonement? Alang-alang sa inyo, muli naming ipapaliwanag ng napakasimple. Ang Ama ay nagbigay ng utos. Kunwari, Presidential Decree number 1 entitled Weekly Sabbath Holiday. Sinabi niya na ang reckoning ay ayon sa creation event sa Genesis. That gives us the standard sunrise to sunrise reckoning ng one day ayon sa creation event. Later on, bandang huli, may ibinigay ulit isa pang batas, Presidential Decree number 2 entitled Day of Atonement Sabbath Holiday. Sa Decree number 2, may stipulation na sunset to sunset gawin ang reckoning ng atonement. Tanong, tama ba na ang instruction para sa Presidential Decree number 2 ay huhugutin at itatapal sa Presidential Decree number 1 porket pareho silang Sabbath holiday? Di ba sobrang kamangmangan yan? Ganyan ang ginawa sa inyo ng inyong mga pastors. Hinugot nila ang stipulations para sa Day of Atonement at itinatapal sa weekly Sabbath reckoning upang patamain ang kanilang doktrina. Yan po ay tahasang pagsalansan sa mga kautusan. Bilang karagdagan, ang kautusan ni Moses ay hindi pwedeng i-interpret according to Jewish traditions and practices gamit ang Gregorian calendar. Tandaan natin na si Moses ay nakatingala sa new moon bilang kalendaryo. Ang sistema ni Moses ay iba sa Gregorian at Jewish calendar. Sa mga hindi lubusang nauunawaan ang papel na ginagampanan ng OHC, pakinggan nyo itong role namin. Number 1, bilang law interpreter, ipinapaliwanag namin ang laws of Moses na ibinigay ng Ama. Itinuro namin kung paano i-reconstruct ang Mosaic calendrical system ni Moses para masunod ng tama ang mga kautusan. Number 2,
Bilang isang mensahero, ipinapaabot namin sa inyong lahat ang salita at kautusan ng Ama ayon sa mga nasusulat. Lahat ng naririnig nyo mula sa amin ay hindi sariling salita o kagustuhan ng Oferian Heritage Conservatory. Sa kabila ng mga natatanggap naming panunuligsa, pangungutya at pagbabanta mula sa mga anak ni Pablo, very phenomenal ang pagdami ng mga tumalima at sumusunod sa aming mga itinuturo. Yan ang totoong signs of the times. Tuloy-tuloy ang pagtatak ng pangalan ng Ama sa mga pinili ayon sa Book of Revelations. Pagkatapos niyan, magsisimula ang Great Tribulations. Kahit anong panggigipit ang gawin ng mga followers ni Pablo, lahat ng Oferian followers buong mundo ay patuloy na magsusumigaw ng Stand for Truth. Sa mga bagong baptized, welcome brothers and sisters. You made the right decision. Sa mga nahihirapang tumalon sa bakod, kayanin nyo. Say goodbye to Babylon. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Huwag niyo pong kalimutang panuorin ang The Guide. Ilalagay din po namin ang link sa description. At para sa lahat, be blessed. Shalom.